Pumalaot si Pedro doon sa West Philippine Sea, kung saan bago pang issue na to ay kinasanayan ni ng mga isda doon sa may Alingin Island. Sinabihan sila na huwag mangisda doon kasi teritoryo kuno nila yung West Phil, sa kanila daw yung teritoryo na yan. Okay, so what's up everybody? Welcome back to another episode of the podcast. Please like and subscribe for our new episodes on Connection Stories of Us. Now let's continue from the part 2 story of the special episode West Philippine Sea. And because I am fighting for my Filipinos rights, magtatagalog ako. Balik tayo. So kaya magtatagalog muna ako kasi karapatan ito ng Pilipino ang ipaglalaban ko. Magbabalik na tayo sa parte 2 o ikalawang kabanata ng istoryang Connection Stories of Us, the West Philippine Sea. At ito naman ay nakapokus o nakasentro ito sa mga sundalong Pilipino na nagdedepensa, nakikipaglaban sa karapatan ng mga taga bayan natin. Kaya panoorin na natin ito. Kaya ito na itong istorya na to. Yung mga sundalo doon nakadestino na sa West Philippine Sea, nagbibigay ito ng proteksyon, nagsilbing babala na teritoryo nila to. Kaya doon tinayo yung Sierra Madre na barko upang magmarka ito na sa kanila talaga yon. At yung mga taga-China ay sa kanila yon. Mga agaw kasi yung China na territory eh. Tapos yung China government nagsasabi pa na sa kanila daw ang territory kasi may 9 dash line. And in fact, may violation na yan sa batas na inaagaw niya yung teritoryo. I know. I-search niyo yung law about dyan. Labag sila sa batas. Manatigas ang ulo ng taga-China Coast Guard. Magbabalik tayo noong panahon ng 2018 na kung saan pinayagan ng dating administrasyon na mangisda ang taga-China doon sa kanilang West Philippine Sea. Pero yung taga-China sobra naman abuso. Inaabuso na rin nila ang yung administrasyon natin. Pero ano nangyari? Parang wala lang yung gobyerno natin. Parang bulag, pipi, bingi, lahat tungkol sa issue na to. Ang kawawa dito yung mga mangingisda, gaya na sinabi ko sa episode 1 ay part 1 ng istorya nito. Ipinaglalaban ang dapat para sa atin. Pero namimilit sila. Kaya intensyonado ang pagitan nila ng taga-China at ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Ito. Makinig. Habang nakadestino doon sa barkong Sierra Madre, may isang sundalo na itatago natin sa pangalang Clemente. Si Soldier Clemente ay inatasan na yung mga bata-bata na maglibot sa buong barko at bantayin at baka may posibiliding mga Chinese na sumasalubong sa kanila. Ito rin ay nagsibing gabay sa mga kababayan nating Pilipino mangingisda na hindi na sila dapat lumagpas at baka magkagulo. At in fact, may karapatan naman yung taga-Pilipinas kasi ito lang ang portion ng Pilipinas kinuha. Pero yung China, kinuha niya lahat. Kaya in fact, I think somewhere here yata naglagay ng border itong Sierra Madre. Kaya sinabi ko sa storya na ito na hindi
accurate yung story at maka-coincidence lang to. Dito nagtayo yung barko para silbing sa kanila talaga yun. Pero walang habas na paghaharas ang ginawa ng mga China sa atin. Yung mga gobyerno naman parang wala namang ginawa tungkol sa issue na to. I'm sorry for the words pero kung may strike man ako dito sa channel na to, pwede ko to i-take down tong video na to. Kasi para hindi na rin ako madagdagan ng strike yung YT ko kasi pinatulan ko yung bar tapos naka-warning lang tapos kung maulit-uli maka-strike ako. Kaya may disclaimer ko sa simula na mag-iingat ako sa mga salita dito. So balik tayo. Habang naglibot, may isang mga taga-China na sumalubong sa kanila. Pero yung China parang wala lang. Hindi nila pinakalam muna. Ilang taong naglabay, ilang taong lumipas, at nandun pa rin nakadestino yung barko ng Sierra Madre dun sa West Philippine Sea para sa silbing border, silbing guide lang ng teritoryo. Kumbaga guide lang nila yung sa atin talaga yun. Kaya, yung noon pang i-disclaimer muna kayo po, kadyot lang. Mas comfortable sana kung mag-English ako eh. Pero dahil Filipino ang topic na to, magpi-Filipino ako pero wala akong magawa. Magsa-stutter, magpapaulit-ulit ako magsalita, kaya pasensya na sa mga video na to. Pero ipatuloy ko tong kwento na to. So isang araw, inatasan ng mga sundalo na dalhan yung supply yung taga Sierra Madre para yung taga Sierra Madre na barko na para kain sila, may supply sila, lahat. Inatasan yun. At isang sundalo doon na si Jeffrey Facundo o si Soldier Jeffrey Facundo. Siya ay isang sundalo nung bata pa at gusto niya na ipaglalaban niya yung Pilipinas kaya pinaglalaban niya talaga na gusto siya magsundalo upang protektahan ang bayan. Simula bata pa yan. Nangarap na siya na maging isang sundalo. Pero ang hindi alam, siya ay nagsilbing supplier sa Chinese Coast Guard at taga Sierra Madre at si Soldier Jeffrey Facundo at yung mga kasamahan ay natatakot na baka itong taga China ibobombahin, gagawin ang lahat, nalunurin sila kasi daw ninakaw daw kuno nila yung teritoryo nila where in fact hindi naman sa kanila yun kasi magnanakaw yan. Ikaw, si Jinping, please, I will speak English now, please, Xi Jinping, show mercy to us. Stop claiming that is not yours. We are fighting for our rights. Have some mercy to us Filipinos, especially fishermen who are fishing there and the soldiers that protecting here. Whatever is yours is just yours. Do not steal. I hope it will reach this message to him. And stop harassing our Filipino soldiers. Because what I see in the news now is more tension West Philippine Sea. It even featured many times like KMJS, Reporter's Notebook, ABS-CBN, and a lot. That this is the hottest controversial thing that happened. When soldiers Jeffrey Facundo and his comrades or his teammates go to send supplies to Sierra Madre, they were sailing. They thought that there is nothing that gonna stop them because it's of course it's their right. So Jeffrey Facundo continues his sailing to West Philippine Sea until they reach the Sierra Madre ship. And then when they go to Sierra Madre ship, you know what things happened already. Tensions rise. A lot of tensions happening
in that Philippine Sea. I will stop first. So let's go back. I'm sorry for some interruptions problems here because I know magulo to, pero one day makaka-shooting na ako na wala nang paligoy-ligoy. Wala na yung background na maglakad-lakad. That's my mother actually. It's not, I'm not embarrassing her. Ang akin lang ba, like, it's gonna be awkward for some of the viewers eh. Kaya ko pinopospos kada labas niya, kada nandito siya. Ganon. So, let's go back to the topic. So, controversial na ang pangyayari dun sa West Philippine Sea. Nagkainitan ang dalawang panig. Binombahan, ginit-gitan. Sinubukan nila lunurin. Yung ganito ba, yung ito, Silbi, barko natin or sundalo natin. Ganito yung ginawa ng mga taga-China. Ginanon. Dinikit. Gusto nila lunurin ang Pilipino. Diba? Ang sabi daw ng Chinas, you shall not allowed here. Get out of here. Ganun ni sinabi. May iba na, China-Chinese pa. And in fact, nakipaglaban yun ang taga-China at Pilipino. Nagdala pa nga ng bolo. Yung kutsilyo, ginanon pa, get out to the country. Nagdala kutsilyo. May iba nga, nagdala ng baril eh. So, yung mga sundalos natin, natatakot, na-intimidate. Wala silang nagawa kundi vinidyohan lang yung pangyayari. Para sana natin marating ang pangyayaring sa West Philippine Sea. Iparating sa Filipino. Kaya, para reference, isa-search muna yung pangyayari doon. I think it's here. Hahanapin ko. Kasi, ginigipit talaga tayo. Para magawa ko kwenta eh. Ginit-git Sinabi ko, ginit-git. at binutas pa ng China Coast Guard. Talaga nila lunurin yung mga kababayan natin. Tapos yung ibang Pilipino, ginawa pang biro yung pangyayari, which is nakakalungkot. Wag na wag sana tayong mangyari noong panahon ng Espanyol. Ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Nangambahan pa Gagawin talaga nila lahat para makuha sa atin. Pwede naman sana makiusap ng maayos tong mga nagagago to. Tong mga ching-chong na to. Pwede sana maghinahon like, hey, you are not allowed in the country. Do not approach like this. Pero, violente. Siyempre, wala tayo nagawa. Wala pang ang armas dala kasi pamalaot lang. Hindi nila alam yung pangyayari dun. Para drop. Gigitan. Ako. Naputulan pa nga yung kamay ni Soldier Jeffrey Facundo eh. Napakasakit. Napakasakit sa mga pangyayaring ito. Naputulan yung ito. Ipinaglalaban niya yung karapatan na yun. Kaya, yung mga taga-sundalo at yung taga nandun is, binantayan talaga siya. Sinubukan nilang gumawa ng paraan upang mabuhay siya. Gumawa sila ng first aid. Binandage nila yung pangyayari doon habang ginit-git at hinaras ng taga-China. Yung ibang Pilipino, yung sundalo, umuwi na lang sila sa bayan ng Palawan, some part of Palawan. Bumalik na lang sila doon. Pero hinahabol pa rin sila ng taga-China. Pangharas yung ginawa. Umalis na nga, hinabol pa. Yan yung problema. Gagawin talaga nilang lahat para masakat nila yun. Kaya sa pagbabalik ng bayan ni Sundalo Jeffrey Facundo,
Nagpapagaling siya sa hospital. Nag-aalala yung pamilya niya doon kasi may nangyari sa kanya, masama, naputulan yung daliri. Dahil yung chingchong na yun, yung chingchong, ginanon niya yung kamay, yung hinlalak, what you call like this? I'm sorry, I do not know from Tagalog. So, thumb. Yung thumb, pinutol. Para lang ipaglaban yung karapatan natin. Sinabihan na umalis. Pero hindi. Pinaglalaban talaga tayo. Amin to. That's ours. In English. So when Jeffrey Facundo recovered, the president and the head of soldiers recognized him as heroes. They gave him awards. Binigyan ng ayuda para sa kanya. So, ganon ang masakit na katotohanan yung pangyayari doon. At sa moral lesson ng story na to, just fight for our rights. Gaya na sinabi ko sa part 1, ipaglaban talaga natin. Huwag magpaapi, huwag magpabulag, huwag maging bingi. Tsaka lang tayo kikilos pag may nangyari na. Yun yung pangyayari natin. So, yung kwento ng mga sundalo at ni Jeffrey Facundo ay isa sa mga inspirasyon na pwede natin kuhanin doon. Kasi, ating karapatan, pinaglalaban nila. Sinakripisyo ang buhay para sa atin. Halos hinaras na lang sila ng taga-China. Halos binayolente na sila ng taga-China. Pinaglalaban na atin yun. Para sa kababayan, para hindi tayo masakop, at para sa mga mangingisdang Pilipino. So, nandito na tayo sa advice section na kung saan ito na yung advice section. Sa kay Jeffrey Facundo, sa soldiers, lahat na lang to. Specifically yun, Jeffrey Facundo. Number 1, kung kaya mong lumaban, huwag kang sumuko. Dahil lang naputulan ka ng kamay, susuko ka na. Hindi. Lumaban ka pa rin. Pwede ka naman lumaban. Ipagpatuloy mo ang paglalaban ng karapatan sa atin. Number 2, sana gumawa kayo ng action. Huwag kayong magbulag-bulag sa pangyayari. At sa taga-China naman, number 1, huwag kayong gahaman. As what I said, greedy doesn't take you anywhere. Pupulutin ka lang sa kangkungan ang pagiging gahaman sa gamit-gamit, bagay-bagay, lahat. Number 2, pwede mo sanang ayusin ang pag-approach niyo sa Pilipinong sundalo at ibang kababayan natin Pwede naman sana mahinahon yung pagsalita niyo. Like, I'll just speak English because I know this is for Chinese advice. As what I've said, number 2, you could have approached easily, softly, kindly. Because firstly, we could have understand that it's your right, it's your territory. Naintindihan ko. It's your law We are scared. You could have approached safely. You could have approached kindly to us to leave. Because it's their territory. And we will follow. We do not have to reach to the point that we will harass each other. We will have violence, and I hope it will not happen the World War III because of this. Have mercy to us. Show kindness at least. Understand our situation. Number 3, there will be always karma on your country, China. Look at what happens. Your country is sinking. Your country is flooded. I'm already like this subjective, judgmental, real talk. Because I already do this in the past 10 episodes, real talking to the people I feature the story. And this is the bravest thing that I'm gonna do. That's what you get for stealing our territory. Now, look at your country. It's flooded. You sink. It's sinking. It's flooded. I heard that news.
I know natural disasters is happenings on natural, of course. Not by Jesus, not by man-made everything. I just still show sympathy to the people in China who are innocent, doesn't know about this incident, understands our situation, still good people, and not those Chinese who are bad, desperate, and especially the government itself and those who are here harassing us that it's theirs, the greedy ones. That's what I don't feel sympathy for them. I feel sorry for the Chinese people there that they got involved because of them doing stupid things. I'll still pray for China except for soldiers. I'll still pray for innocent Chinese people there. Because I believe that there will be always second chance. Everything in life. Number four, as much as possible, surrender because the law will arrest you. You already broke the law of UN something, UN conventions that you do not have right to reclaim almost like this. You can only claim this area, China. And we can also reclaim on this territory only. This one. You cannot extend because that's already greed and not following rules. So as early as possible, surrender. But since you're hard-headed, you're desperate, what's the point of speaking here against you? Huh? I hope there will be no World War III. And please, tayo mga kababayan, magsalita kayo tungkol sa pangyayari nito. Gawin yung lahat para marating tong issue na to sa bayan natin. Para gisingin ang mga bulag, pakinggan ang mga bingi, pasalitain ang mga pipi tungkol sa pangyayari itong West Philippine Sea. Dahil ang kinabukasan natin ng mga Pilipino ang pinaglalaban ko ito. Kaya ako gumawa ng podcast, 2 parte ng storya nito. Kasi gusto ko iparating sa mga Pilipino, sa lahat ng mga mundo ang pangyayari dito. Kasi kapag mananatili tayong bulag sa pangyayari, pipi, pingi, darating ang araw na magiging taga-China na tayo. Magiging probinsya ng China na ang bayan natin. Kaya habang hindi pa to mangyari na to, magsalita kayo. Huwag gawing biro ang issue na to. Buhay ng sundalo, buhay ng mangingisda, karapatan natin ang pinaglalaban natin. Please, i-share itong podcast na to sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, lahat para marating talaga ito sa lahat ng mga nakikinig at manonood itong podcast na to. Kaya muli, ako si Kyo Bicanillo at nagtatapos ang 2 bahagi ng istoryang Connection Stories of Us, the West Philippine Sea Special.